Kahapon, pag alis ni Neil papuntang trabaho, bala ko sanang bumalik ng tulog pero hindi na naman ako ulit makatulog kaya naman nagkape na lang ako. Kung nasubukan ko itong decaf na kape ay nagiging okay ako, tapos ang ginagamit ko na rin na gatas ay oat milk instead na yung mga regular. Hindi na kasi ako gumagamit noon dahil nga ako ay may acid reflux. Maaga ako nagigising, dito na ako sa bahay nagkakape para may time pa rin ako magmuni-muni. Tapos ito na nga pala yung natitirang spaghetti bolognese, ito yung babaunin ko para sa aking lunch. Naman yung mga natirang croissant, ito yung babaunin ko para sa aking break mamaya na mga 10 o'clock ng umaga doon sa una kong trabaho. Napay na croissant, tinalagyan ko lang siya ng cheese tapos binabalot ko lang siya sa foil, din iniinit ko na lang siya doon sa kitchen namin pagka malapit na yung break ko. Summer na nga talaga dito sa amin kasi ramdam mo na yung init. Kahapon pa nga ito at nung isang araw pa naging ganito ang aming weather. Dito yung mga bus dito sa aming area. Araw-araw ito yung sinasakyan ko. Dadalawa o tatlo lang kami mga pasahero. So kahapon tatlo lang kami. Kaya kung pagod ka or late na yung pasok mo sa yung trabaho ay makakatulog ka talaga dito sa bus dahil hindi uso dito yung siksikan sa aming area. Maluwag na maluwag dito. Itong area namin ay hindi pa naman ganun ka-crowded ang mga tao dito kaya yung bus dito ay medyo maluwag pa talaga. Fast forward after ng 9.5 hours ng aking duty. So ito na, sinundo na ako ni Neil sa aking trabaho at mga 6:30 na nga ito ng gabi pero nakikita nyo masyado pang maliwanag at tirik pa talaga yung araw. Tingnan bahay, nagtataka si Neil ano daw yung sa harap ng pinto namin. Sabi ko order ko yan pero buksan natin yan mamaya. Kung nga buksan yung aking order ay magluluto muna ako ng aking dinner. Pala yung ulam ko, pinakuluan ko yung aking pork skin. Nilagyan ko na lahat ng lamas yan, yung pampalasa para masarap dahil ay yung gagawin ko dyan ay adobo. Aadobuhin ko pa siya kaya inuna ko munang niluto yung pagkain ni Neil dahil nagugutom na nga siya at ito na yung kanyang dinner. Tapos ko nga siyang salain at patuyuin ay nilagay ko siya sa ref para medyo matuyo siya ng konti at para mabilis lang siyang makat. Hinayang pa nga ako, sana pala yung binili ko yung balat ng baka na lang para ginawa ko siyang balbakuwa dahil hindi ko pa nga nasubukan magluto ng balbakuwa. Papanood kasi akong vlogger na ang lagi niyang mukbang ay balbakuwa kaya sarap na sarap ako pagka pinapanood ko siya. Isa nga pala ako ng napakaraming bawang at saka sibuyas para pantanggal umay sa taba. Naman si Neil, kanya-kanya kaming luto. So ito naman yung kanyang ginagawa, gumagawa siya ng kanyang gravy para sa kanyang pagkain. Ito na nga yung aking adobong balat ng baboy. Nagmamantika siya. Pagka marami ng mantika, tinatanggal ko para hindi siya nakakaumay. Isang oras ko nga pala itong inadobo dahil tinanggal ko lahat ng mantika para hindi nakakaumay. Bangong-bango na nga si Neil sa aking niluluto. Sabi ko, pork skin adobo to. Sabi niya, wag daw akong kumain lagi ng ganito kasi hindi daw maganda. Hindi naman talaga kinakain yung mga ganitong pagkain dito sa kanila. Ako lang talaga ang may gustong magluto dahil namimiss ko. At ito na nga, mag-open tayo ng ating parcel. Katatapos ko nga lang pala dito kumain ng aking hapunan. Aking unang sinukat yung summer coat ko dahil kahit summer dito, minsan malamig dito sa amin. Paiba-iba kasi yung weather dito. Yung 4 na piraso para sa aking true pillows para sa Christmas. Ito talaga yung aking pinaka-order, yung susuotin ko para sa aming Christmas party. Dahil wala na kaming parehas time ni Neil na para magpasama ako sa kanya bumili ng damit. Kaya dito na lang talaga ako sa online bumibili. Ito yung fitting niya sa taas para sa akin. Kaya lang hindi tayo binayayaan ng height. Kaya medyo mahaba yung leg para sa akin. Kaya yung gagawin ko dito ay tutupiin ko na lang para sumakto yung haba ng binti sa akin.